usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro sa bawat team na napupuntahan ko, Nakalunas dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Thursday evening, samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Makakasama po Elanie Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang otorhinolaryngology specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Robin Ramirez. Good evening, Dr. Robin. Kumusta? And thank you for joining us tonight. Hi, good evening, Ma'am Ella. No? And thank you also for having me here in your show. No? It's my pleasure po. Thank you po. Thank you. And ngayon gabing ito, Doc, pag-uusapan natin is strep throat or versus sore throat. Karaniwan naririnig natin yung sore throat, pero para sa ilan, bago sa kanilang pandinig ang strep throat. So, i-elaborate natin, Doc, i-identify natin kung ano nga po ba ang pinagkaiba nitong dalawa. So basically, actually, no, sa ngayon, marami tayong naririnig. Pupunta sa clinic, na masakit ang lalamunan, or she's having, or sasabihin, meron akong sore throat. So you have to define actually what is sore throat versus strep throat, no? Yes. Basically, yung sore throat, it's a general term na ginagamit para sa pananakit or namamugang lalamunan. Okay. May it be yung lalamunan sa likod ng ilong or yung nasopharynx na tinatawag, or sa likod ng bibig or yung oropharynx, or yung lalamunan doon sa ating gawaan ng boses or yung laryngopharynx or yung hypopharynx na tinatawag. Karaniwan yung sore throat ay sanhi ng viral infection, pwedeng from irritation also, or it could be from allergic reaction. Now, whereas your strep throat naman, no, basically it's from bacterial infection na commonly caused by your streptococcal pyogenes, no? And it's more specific and more serious when it comes to symptoms. Okay. Yun, So, mas yeah. delikado yung strep throat. Yes, basically pag sinabi mong strep throat, nangangailangan na yan ng additional medication or nangangailangan ng mga antibiotiko. So pag sinabi ko yan na karaniwan, so parang pwede mo siyang sabihin na lahat ng strep throat ay pwedeng sore throat. Okay. No? Ang lahat ng strep throat ay sore throat, pero hindi lahat ng sore throat ay strep throat. Pero ang sore throat ba, Doc, kapag napabayaan, hindi nabigyan ng pansin or nalunasan agad, maaaring humantong sa strep throat? Yes. Definitely, sometimes there could be, no? Pwede siya magkaroon ng bacterial transformation. So, halimbawa mo, started with allergic reaction, pagbaba ng immune system, nagkakaroon ng viral infection. Sometimes, no, pagbagsak ng immune system mo, it may lead to bacterial infection, like your strep throat.
May na-mention kayo kaninang streptococcus, parang scientific name, 'di ba? Na karaniwan present po sa pneumonia. So, kapag ba ang strep throat ay napabayaan rin, maaaring mauwi sa pneumonia. Okay. No, magandang tanong kasi most commonly dadating sa iyo may ubo, nagpeplema, no? Nagkakaroon ng halak masyado. So, pwede ba siya magkaroon ng pneumonia, no? Karaniwan yung strep throat kasi natin galing from Streptococcus, no? Same genus sila, same family with your Streptococcus pneumonia, with pneumonia. So kung tanong, pwede ba siya posible na mauwi sa pneumonia kapag napabayaan natin yung ating strep throat, no? Pero the most common, more common complications of your strep throat if left untreated, no? Nagkakaroon ng rheumatic fever, no, rheumatic heart disease, at saka yung glomerulonephritis or yung pamamaga ng kidney or kidney inflammation, which is more difficult to treat. That's why we advocate, no, na early detection, early diagnosis to prevent all of those complications. Okay. Ngayon naman, Doc, alamin natin, ano naman po ba yung karaniwang nararamdaman ng may strep throat sa nararamdaman ng may sore throat? Dahil karaniwan nga rin po nagpupunta sa inyo, Doc, masakit yung lalamunan ko kapag lumuluno, kapag bumunguya, di ba? Kapag nagsasalita, parang ang hapdi. So ano nga po ba dito, Doc, yung masasabi nating strep throat at sore throat? So, pag sinabi mong sore throat, no, pupunta sa'yo sa clinic, no? Usually yan, sore throat, masasabi nila, Doktor, meron akong sipon, no? Minsan merong ubo, may kasamang pagbabara ng ilong. Kung minsan merong mild or low-grade fever na tinatawag, minsan nagkakaroon ng paos na boses, at kung minsan unti-unti yung pagsakit ng lalamunan. No? Whereas your strep throat, no? Pag bacterial infection or strep throat, minsan biglaan yung pagsakit ng lalamunan. No? Nagkakaroon ng mataas na lagnat, pupunta sa iyo, Doktor, nagkaroon ako ng lagnat 38.5, 38.7, basically above 38.4. Kung minsan, kadalasan, walang ubo when it comes to strep throat, no? Isa 'yon sa tinitingnan natin. Another, in the criteria of strep throat, merong namamagang tonsils or kung minsan nagkakaroon ng nana or nagkakaroon pa siya ng mga white spots doon sa ating tonsils. Another, pwede pupunta sa yan, strep throat na masakit lumunok, hirap lumunok. That's why kung minsan kapag hirap talagang lumunok, no, hirap na lunukin ang tableta, we advise the patient to be admitted, no, for inpatient management and treatment. And lastly, mapapansin ng isang taong may strep throat, makikita ng doktor pag kinapa na merong namamagang kulani. No? Aside from namamaga, pag hinawakan yan, may tenderness na or masakit pagka kinakapa. Okay. Kanina na-mention rin natin, Doc, na sa strep throat, bacterial infection ito, at sa sore throat, viral. So, kadalasan, saan nagmumula yung mga bacteria at yung virus? Basically, pagka yung mga ganyan, nagkakaroon ng pagkakahawa, no? Usually yan, pagka viral, usually it's more of the droplets, no? Droplet. It could be viral, it could be bacterial because of droplet infection. Kumbaga, pag ubo, no? Pag ubo ng pasyente, pagbahing, no? Kadalasan kasi, karaniwang bumabagsak yan, yung droplet, no? Sa lupa sa loob ng 1 to 2 meters. Or kung minsan sa loob ng 1 to 5 seconds. So pagbahing ng isang pasyente, minsan na-expect natin madali pa siya makahawa. That's why we advise patients, no, or yung karaniwang tao na takpan ng bibig pag bumabahing or pag umuubo. Kung minsan naman, kapag merong sharing of utensils, or nagsishare ng baso. Basically, common yun sa bahay, no, na nangyayari. Sharing ng baso, sharing of utensils. Minsan, pagka anak mo, no, galing sa school, no, kumakain, nahawahan na pala sa eskwela, susubuan ka ng anak mo, sometimes nagkakaroon ng pagkakahawa-hawa. Another, pwede rin yung pagka you are in a close contact or close environment, no? Especially sa opisina, sa air-conditioned offices, no? Na mas madaling kumalat ang virus or ang bacteria. Sa bahay, kung minsan may darating sa clinic, no?
na pagkagaling sa bakasyon, no, halimbawa mo, Pasko, bagong taon, and then dadating sa eskwela, nakikita-kita, and usually kids, no, they hug each other, nagyayakapan yan, no, they miss each other. Yes. Ngayon, nagkaka-uwi, nakakuha na pala ng infection, no? Pwedeng sore throat, pwedeng strep throat ang nakukuha nila. Then pagdating sa bahay, makikita mo, nagkakaroon na ng pagkakahawa-hawa sa loob ng pamilya. Kaya minsan, pupunta sa clinic, isang buong pamilya na may ubo, may sipon, may lagnat, no? Nagsishare-share na ng bacteria or ng virus within the household. Paano nga naman po natin dinadiagnose or kinukumpirmado na strep throat or sore throat yung tumama sa pasyente? Yan po ang ating babalikan. At syempre kung paano nga rin po ba ito malulunasan at maiiwasan. Yan pa rin po ang ating patuloy na pag-uusapan sa ating pagbabalik dito po sa programang Lunas Extension. Kung kayo nga rin po ay may katanungan tungkol sa ating discussion, i-post lamang po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. This time check. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed, and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Ilang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede naman. rin naman sa real life. I wouldn't mind. E paano na lang kung si James Reid ang kasama mong mas stuck sa traffic? Baby, pasensya na nananaginip pa. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghihintay pa. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang kampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Usapang pangkalusugan, Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Robertson, Dr. Robin Ramirez ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan natin para sa mga kakabukas rin lamang na kanilang radyo, strep throat versus sore throat. Doc, sabi dito, ngayon pong panahon ng tag-init, summer season na, natuyuan ng pawis, tapos uminom ng malamig na tubig, it may affect the throat daw po ba? Okay. There are times that pwede maka-apekto sa malalamig na tubig. Depende kasi yan sa kondisyon. Sometimes if kapag ka nasusut, kumbaga kung nagiginhawahan ka with the cold water, pwede rin naman. But there are times na kapag ikaw ay nagkakaroon na ng sore throat, for me, I highly suggest to drink warm water, maligamgam. Sometimes it's more soothing, Kung minsan nga sasabihin, Doc, kumain ako ng ice cream, so malamig, Mas nakakasama ba 'yon? Definitely, again, if it suits you, nakakagaan ng pakiramdam, pwede naman, yung ice cream. Kaya lang, since matamis, more prone to bacterial infection because yung bacteria, they love the sweet environment. Okay? So, we advise kung if ice cream suits you, might as well drink water or keep yourself hydrated. Isa sa area ng katawan natin na masasabi natin hindi ganun kalinis ay yung ating bibig. That's why we advise patients to drink water and keep self-hydrated. Drink water, Doc, malamig o maligamgam na tubig? Ayan nga rin po yung tanong kadalasan, Kung ano yung mas nagiging komportable ka, pwede mo inumin, pwede malamig, pwede yung maligamgam, Pero as per my patients, I advise them to drink warm water, Sometimes cold water may cause some dryness, Nakakapagpa-dry. Kung minsan nga, cold environment also can cause some dryness. Sometimes, pag nasa harap ka ng aircon, hinga ka ng hinga sa harap ng aircon, nagdadry na yung ilong. Inom ka ng maraming tubig na malamig, kung minsan nagdadry din. If you're in a cold country, Korea, Japan, sometimes naglalagay ka ng mask to keep it moist. Kasi pagka dry na dry, may tendency magdugo ang ilong, magdry ang lalamunan. So, we advise warm water. I personally advise warm water. Pero kung nakakaginhawa sa iyo ang cold, I do not have any objection kung saan ka masaya. Yes, of course. Basta kung saan mas komportable. Pero more common is warm water. Usually, hanggang kailan nga daw po ba, Doc, nagtatagal itong strep throat at yung sore throat?
Okay. With sore throat kasi, since it's a viral infection, it's self-limiting. Kusa siyang nawawala. There are times 3 to 7 days, nawawala na yan. Gumaganda na yung pakiramdam mo. Unlike your strep throat, na galing siya sa bacterial infection, yung Streptococcus pyogenes, as I've mentioned, yan kasi nangangailangan ng antibiotiko. So without the intake of antibiotic, hindi ganun gumagaling. Although, pagka ikaw ay nag-take ng mga, let's say you did some conservative management, nag-take ka ng mga decongestant, usually gumagaan ang pakiramdam in 24 to 48 hours. But that doesn't necessarily mean na ikaw ay gagaling from decongestants or these medications or yung mga over-the-counter drugs kung ikaw ay strep throat, because kailangan mo ng antibiotic if it is a strep throat. Kailan nga po ba natin nasasabi or nire-recommend na magpakonsulta sa doktor? Very good, Kasi kung minsan ang pasyente nagsi-self-medicate na Kaya kailangan maturuan talaga ang pasyente, ma-advisean na magpakita talaga sa doktor rather than looking in Google, looking at, ChatGPT. Nowadays kasi merong Dr. Google. Dati, uso Dr. Google. Ngayon, Dr. GPT na Yeah, nadagdagan na ang doktor ngayon, So, nagiging pangatlong doktor ka na. So, pagka ganyan, kapag hindi na gumagaling ang sintomas mo ng 1 week na, mas mainam magpatingin sa doktor. Mataas na lagnat o yung high-grade fever above 38.4, nakakaroon ng lagnat. Kung minsan po, pagka nasilip mo or tinignan mo yung lalamunan mo sa salamin na nagkakaroon ng nana, nagkakaroon kasabay nito hirap lumunok, masakit lumunok, kuminsan hirap ng huminga, So pagka again hindi gumaling ng 1 week, maganda magpa-check up na sa doktor. At kadalasan kapag bata ang pasyente, kapag bata ang may sintomas, iwasan muna natin yung pagsi-self-medicate. Especially 14 years old pababa, mas maganda na magpa-check up na sa doktor, lalo pat kung bata ka at nangangailangan ng antibiotic, kasi hindi naman nabibili ang antibiotic without the prescription of a doctor. Ano nga po ba, Dok, yung risk kapag nag-self-medicate, lalong-lalo na sa mga bata? Kasi yun nga, parang kapag yung nakatatanda, ay sige, painumin rin lamang natin ng maligamgam na tubig, pagpahingahin, mawawala rin lang naman yan, o di kaya kung ano-ano pang mga remedyo. Okay. So, ano naman ang risk, pag nagsa-self-medicate? There are times kasi, let's say, may mga decongestants nakakapagpataas ng blood pressure. Sometimes they take it more than 7 days, 5 days, hindi na mo-monitor. They take it for prolonged use. Sometimes tumataas ang presyon. Kung minsan nagsa-self-medicate na let's say, yung sa bata, hindi na napapa-check up, tinatry gamutin sa bahay, it may lead to some untreated, if left untreated, again, kakaroon ng komplikasyon sa puso or the komplikasyon sa kidney, which is really more difficult to treat, Pangatlo, pwede kapag halimbawa mo, ay doktor, pupunta sa iyo, minsan nag-self-medicate na, nag-take na ng mga amoxicillin. Tatanungin mo, paano ka nakapag-take ng amoxicillin? Yung kumari ko kasi may ganitong gamot. So nagtitake. Sometimes the kids or patients may develop tolerance. And worse is they develop resistance to antibiotic. That's why marami sa ngayon may resistance sa ganitong antibiotic because of self-medication. So we really suggest if you do have all those complications, might as well see a doctor. Okay. At papaano nga rin po ba natin to dinadiagnose, Doc? Balikan natin yung naiwan natin katanungan kanina. Kung papaano nga po ba natin na-determine na strep throat ito o di kaya sore throat? So when it comes to diagnosis, it's more of clinical, more of signs and symptoms of the patient. So madadiagnose mo siya doon. As I mentioned, the differences between the sore throat and the strep throat. Kung minsan, pwede naman through laboratory testing like your rapid strep test, yung mga throat swab, pwede rin ito yung mga throat culture. However, pagka throat culture, inaabot ng matagal na ang resulta. So, nadidelay ang gamutan. So, basically, you see a doctor, you will be clinically diagnosed, and medications will be given right away, And
parang during the COVID times nagkakaroon ng swabbing, no? Nagkakaroon ng swabs to check whether it is really from COVID or other infectious process. Okay. At yung kaninang gamutan, Doc, di ba, may binibigay tayong antibiotic. Kailan po ba dapat iniinom at hanggang kailan lamang, di ba? Kasi yung iba, kapag nga nakaramdam na ng kaginhawaan, ini-stop na. Correct. So, madalas, no, iba't iba kasi ang antibiotic. But most commonly na ibibigay natin yung mga amoxicillin, clavulanic acid. Minsan binibigay yan 3 beses sa 2 to 3 times a day for 7 days. No? May mga gamot tulad ng mga pwede rin naman yon sa strep throat like your azithromycin, usually given once or twice a day, no, for 3 to 5 days, sometimes given for 7 days. Now, ano naman nangyayari? Nagkakaroon minsan ng resistance or tolerance sa gamot, especially kapag hindi tinatapos yung prescribed regimen ng doktor. So mas maganda kapag nagbigay ng gamot ang doktor o naggamutan, mas maganda sundin kung ano yung prescribed. Nang sa ganon, maiwasan yung ibang other complications. Doc, may question dito. Totoo po ba na kadalasan voice rest and water lang ang katapat ng sore throat? Okay. Kung sore throat, no, viral infection, yes, pwede. Minsan simple voice rest, no, warm fluid, no, you keeping yourself hydrated, sometimes with lozenges, no, pwedeng maging sapat na yon, no, para gumaling with sore throat, especially if it is just a viral allergic reaction. Do we have any rules sa pag-take, Doc, ng mga lozenges? Actually, makikita naman yun as prescribed. Sometimes it's being given every 3 hours or every 4 hours. No? Nowadays, no, meron ng mga throat sprays, before puro lozenges, no? Bibigay every 3 to 4 hours, no, nagbibigay ng lozenges. Sa ngayon, may there's already the advent of your throat spray, no? Iba-iba na sa ngayon Merong every 2 hours, every 3 hours, but I usually give one example, I give povidone, no, throat spray, because sometimes it has an antiseptic effect. So I give it every 3 hours for 3 days during waking hours. And then after 3 days, kapag meron na lang discomfort. Ano naman nga daw po ba yung role ng bakuna, Doc, para makaiwas sa sore throat o yung pamamaga ng lalamunan? Okay. Pagdating naman sa bakuna, no, there's an indirect effect of vaccine, no. So when you say sore throat kasi, most common, no, with sore throat, the virus like your rhinovirus, no, influenza virus, yung mga Epstein-Barr virus, okay, coronavirus. So when I mentioned of influenza virus, no, which is also common, so yung bakuna na flu vaccine, it may also help, no, to prevent further complications of your sore throat. Okay? Sometimes naman, tulad ng napag-usapan natin kanina, na pwede ba itong mauwi sa pneumonia, no? So indirect effect, again, if left untreated, pwede yung strep throat mauwi sa klase ng pneumonia. That's why sometimes we advise patients, especially in the elderly, to give pneumococcal vaccine. Ano naman nga po ba, Doc, yung prevention tips natin, para mas mapakinabangan natin ang ating boses, yung ating lalamunan, at mas ma-enjoy natin, lalong-lalo na nga ngayon ang summer season. Makaiwas tayo sa sore throat or strep throat. Okay, kadalasan sa ngayon na nasa beach, no, na gatherings, no, na kadalasan ngayon din nasa mall or minsan naman magkakasama sa bahay. So prevention tips natin yan, kahit gumagala kayo sa sasakyan, whenever you cough, whenever you sneeze, no, pagbahing, make sure nagtatakip ng bibig o ng ilong, no. Iwasan din, as I mentioned earlier, sharing of utensils, sharing ng baso. Mas maganda siguro kung iwasan natin yon, ano? Pangatlo, pwede rin naman po yung palakasin natin ng ating mga immune system, sapat na tulog, vitamina, no? Having a regular exercise, having a good lifestyle, no? Eating more healthy foods, no?
maganda makaiwas din sa sakit. And lastly, even during the COVID times, we highly suggest or highly recommend regular hand washing. So sa simpleng paghuhugas ng kamay, malaking bagay para makaiwas po sa tinatawag nating sore throat or strep throat. Basic lamang at proper hygiene is the key para nga po makaiwas dito sa sore throat at strep throat. Thank you so much, Dr. Robin. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin at pasalamatan? Well, pagbate, first of all, thank you, Ma'am Eleni, for inviting us here, for making Be With Makati Med. So binabati ko my family in the US, California. They're listening also, from New Jersey and Hawaii and in Texas. And of course, my in-laws in Mindoro, in San Jose Occidental, Mindoro. Nanay Pinins, nagsabi siya, hindi daw siya kagad matutulog. She's 93. Oh. Wow, Nanay. Ayan. Tapos na po ang ating programa, Nanay. Pwede na pong magpahinga. Thank you so much. At muli sa ating otorhinolaryngology specialist ng Makati Medical Center. Thank you once again, Dr. Robertson Robin Ramirez. At yan na nga rin po ang kabuuan ng ating discussion about strep throat versus sore throat. Iwasan nga po natin ang mag-self-medicate at ugaliin nga po natin na magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. For any other health concern, maaari pa rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Nakasama nyo nga rin po Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.